Sa ibinigay na payo ni Yuri kay Asuna ay ngumiti ang dalaga na nagpapasalamat sa kanyang kamahalan. Matapos mag-usap si Yuri at Asuna ay lumabas na ang ating bida sa silid kung saan nagpapahinga si Asuna. At sa labas nito ay sinalubong ni Jared si Yuri, sabay nagtanong na kung ang impormante raw ba ng prinsipe ay lubhang nasugatan, sumagot si Yuri ng oo, at sa tingin din niya ay parang nahulog siya sa isang trap formation, hindi naman siya gaanong nasugatan pero nag-aalala pa rin siya sa mga nangyari. Hinawakan din ni Yuri ang balikat ni Jared, na kanya itong pinapahanda, dahil sa ngayon ay pupunta silang dalawa doon sa kastilyo ni Duke Gernard. Makalipas ang ilang sandali ay ipinakita ang kastilyo ng Duke, at sa loob nito ay nabasag ang plato na naglalaman ng karne. Dahil pala kinausap ni Yuri ang Duke patungkol sa pagnanakaw na kanyang ginawa, kaya lumabas ang maraming pawis sa mukha ng Duke na iniisip kung ano ang kanyang ipapalusot. Doon ay ipinakita ni Yuri sa Duke ang mga dokumento, wika pa niya sa Duke na wala raw siyang balak na palampasin ang mga ito, kaya pag-isipan ng mabuti Duke ang kanyang isasagot sa lahat niyang mga tanong. Sabay hinagis ni Yuri ang mga papel sa lamesa dahil sisimulan na raw niya ang pagtatanong. Doon ay masyadong natulala si Duke Gernard na masyadong nangamba nang tinanong siya ni Yuri na kung ang mga ito raw ba ay ang mga dokumento sa kanyang pagnanakaw, kung makikipagtulungan raw mismo ang Duke patungkol dito ay siya na mismo ang magbibigay ng konsiderasyon sa maliit na paglabag na ito. Dapat na sabihin sa kanya ng Duke kung ano ang kanyang relasyon sa imperyo, sumagot si Duke Gernard na hindi siya sigurado kung ano ba ang tanong ng kamahalan sa kanya. Siya raw na isang duke ng kaharian ng Briol ay syempre mayroon siyang mga kakilala sa mga opisyal ng imperyo. Sa ibinigay na sagot ng Duke ay hindi ito nagustuhan ni Yuri, yun lang raw ba talaga ang kanyang relasyon sa imperyo. Sabay hinampas ni Yuri ang kanyang kamay sa lamesa na mas lalong ikinatakot ng Duke, wika pa ni Yuri sa Duke na mukha raw ba siyang nasa mood upang pakinggan ang walang kwentang palusot ng Duke. Dapat sabihin sa kanya ng Duke kung bakit tina-target ng imperyo ang samahan ng mga veteranong hukbo ng alyansa. Dahil dito ay nanginginig ang buong katawan ng Duke sa sobrang takot na hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot kay Yuri. At nagulat si Yuri nang sinabi sa kanya ni Duke Gernard na wala na raw siyang ibang masasabi. Bigla naman na huminahon si Yuri, na kanyang pinasangayunan ang sagot ni Duke Gernard. Sa tingin niya ay mukhang biro lang para sa Duke ang mga batas na pinapatupad. Kapag mabulok na ang Duke doon sa kulungan ng Briol ay isang pangarap na lang ang marangyang buhay na tinatamasa ngayon ng Duke. Kung ito raw ang buhay na pinili ng Duke ay wala na siyang ibang magagawa. Pero dapat raw muna nilang unahin ang pagsisiyasat upang malaman ang katotohanan. At nagulat si Duke Gernard nang biglang tumalikod si Yuri, at kanyang sinabi na siya na lang raw mismo ang pupunta sa imperyo at imbestigahan kung ano ba talaga ang totoo. Pinahinahon din ni Yuri ang Duke, huwag na raw siyang mag-alala, mananatili lang siya dito at maghintay kung ano ang ibibigay na parusa sa kanya. Nang naglakad na papaalis sa kastilyo ng Duke ang tatlo ay nagtanong si Jared kay Yuri na kung nagpakita raw ba ng awa ang prinsipe kay Duke Gernard, sumagot si Yuri ng oo, pero iyon ay sa ngayon. Ayon din ni Laurent na kung sino raw ang nasa likod nito ay napakabigat ang krimen na kanyang ginawa, hindi raw talaga niya ito naintindihan bakit nila ito ginagawa. Pinaliwanag din ni Yuri kay Laurent kung ano ang kanyang totoong dahilan kung bakit muna niya pinalagpas si Duke Gernard, dahil kapag ngayon siya paparusahan ay sino na ang mamamahala sa UGES. Nilinaw din ni Yuri na kinakailangan raw nilang mayroong tao na mamamahala sa UGES habang wala sila dito, bukod pa roon ay hindi naman nila ito ginawa dahil wala silang napala. Ang ibig niyang sabihin ay mayroong isang makapangyarihan na tao ang nasa likod ni Duke Gernard, isang tao na mas kinatatakutan niya kumpara sa makulong. Ayon pa ni Yuri sa dalawa na huwag na silang mag-alala sa pamamahala dito sa teritoryo. Sabay tumawa nang hindi maintindihan si Yuri, na kanyang pinaalam sa dalawa na kanya raw palalakihin ng husto ang samahan ng mga veteranong hukbong alyansa, sa isip-isip naman ni Laurent na parang hindi raw maganda ang kanyang pakiramdam sa binabalak ng kamahalan. Pagkatapos noon ay ipinagkatiwala na ni Yuri ang pamamahala sa samahan ng mga veteranong hukbong alyansa kay Sir Raymond. Bukod sa pagsubaybay kay Duke Gernard ay inutos din ni Yuri ang rehabilitasyon at kapakanan ng veteranong hukbong alyansa. At nagulat din si Raymond nang dumating sa kanya ang veteranong sundalo na nakasalubong ni Yuri doon sa kagubatan noong sila ay naglalakbay. Nahihiya pang sinabi ng matandang knight kay Raymond na muli na naman raw silang nagkita sa ganitong paraan. Habang nag-uusap si Raymond at ang matandang knight ay makikita si Yuri na tahimik silang pinapanood.
Makalipas ang ilang mga oras ay naglakbay na nga ang tatlo upang bumalik na sa kanilang kaharian. Doon ay nagsaad si Jared kay Yuri na hindi raw talaga niya inakala na ang matandang bandido na iyon ay dating kasamahan ni Sir Raymond. Ayon pa ni Yuri na sa nakita niya sa matandang iyon ay maayos naman talaga ang kanyang kakayahan, sumagot si Jared na dahil hindi raw marunong gumamit ang matanda ng sword aura ay hindi niya inaakala na isa pala siyang kabalyero. Paliwanag naman ni Yuri kay Jared na ang matandang iyon ay mayroong malaking kilat sa dibdib. Malamang nagkaroon ng malaking pinsala ang kanyang core dahil sa sugat na kanyang natamo noong panahon ng digmaan. Nang narinig ni Laurent ang paliwanag ni Yuri ay muli na namang gumana ang kabaliwan nito sa paghanga kay Yuri. Inaasahan na raw niya sa prinsipe na agad niyang malalaman kung ano ang dahilan bakit hindi makagamit ng sword aura ang matanda. At nagulat si Jared nang sinaad sa kanila ni Yuri na ngayon ay ganap na nilang naayos ang patungkol sa mga veterano ay dapat na silang magmadali at mag-impake ng kanilang mga gamit. Tanong pa ni Jared kay Yuri na kung ang ibig raw bang sabihin ng prinsipe na ngayon na sila mismo aalis papunta doon. Sa tanong ni Jared ay sumagot si Yuri ng oo, sa mga oras raw na ito ay dapat na silang kumilos upang pumunta na doon sa imperyo. Lumipas ang maraming araw ay sa wakas dumating na sila Yuri sa imperyo, makikita naman itong si Jared na halos masuka na dulot ng walang tigil nilang paglalakbay para lang makarating sa imperyo. Nasabi din niya na masyado raw mahaba ang kanilang paglalakbay. Sa susunod ay hindi na siya uulit na maglakbay ng ganito kalayo. Nang narinig ni Arthur ang sinabi ni Jared ay kanyang tinapak ang likod ni Hernando dahil akala raw niya ay masyadong masaya ang kanilang paglalakbay. Tinanong din ni Jose si Hernando na kung tama raw ba siya. Naging seryoso naman si Hernando na kanyang pinayuhan si Yuri na sa susunod ay humanap naman ang prinsipe ng magandang daanan sa paglalakbay. Nagtanong naman si Yuri na kung bakit. Doon ay ipinakita ni Hernando ang sinapit ni Kuri sa kanilang paglalakbay, dahil sa tingin niya ay hindi kinakaya ni Kuri ang ganitong uri na paglalakbay. Kaya tinanong ni Yuri si Kuri na kung ayos lang raw ba siya, sumagot si Kuri na ayos lang naman siya, pero sa kanyang kalooban ay pinipilit na lang niya ang kanyang sarili upang makasabay. Masaya pa na sinabi ni Yuri sa lahat niyang mga kasama na gayunpaman ay kanyang tinitiyak sa kanilang lahat na magiging sulit ang kanilang paghihirap. Doon ay dahan-dahan na nagbukas ang tarangkahan ng imperyo, at nang sila ay nakapasok ay doon sumambulat sa buo nilang paligid ang naglalakihan na mga kastilyo. Dahil dito ay lubos na humanga si Jared sa kanyang nakita dahil maging ang mga kastilyo ay kumikinang, at nasabi na lang niya habang hindi maalis ang kanyang tingin sa tindahan ng mga sandata at baluti na ang lugar daw na ito ay lubos na kahanga-hanga. Ayon pa ni Yuri kay Jared na syempre dahil ang kabisera ng imperyo ay dito nagtitipon ng lahat ng yaman ng kontinente. Pinayuhan din ni Yuri si Jared at Laurent na huwag silang matakot dito sa imperyo dahil silang lahat ay nanggaling sa kaharian ng Briol. Tumingin din si Yuri sa kanilang unahan dahil dumating na raw ang tao na sasalubong sa kanila. Nang nakarating na sa harapan ni Yuri ang lalaki ay hingal na hingal ito na humingi ng patawad kay Yuri dahil late siyang dumating. Ipinakilala din itong lalaki na parang walang tulog ang kanyang sarili sa ating bida, siya daw ay si Dale Avers mula sa Briol Alumni Association. Nagtanong naman itong si Yuri kay Dale na kung ano naman ang Alumni Association, sabi din ni Jared kay Dale na hindi pa raw niya narinig ang ganoon na samahan. Napakamot naman sa kanyang ulo si Dale dahil ang samahan raw na yun ay binuo ng mga tao galing sa Briol, ang karamihan sa kanila ay mga internasyonal na estudyante sa akademya. Pero ngayon ay ang tangi niyang tungkulin ay gabayan ang prinsipe papunta doon sa kanilang matutuluyan. Bigla namang mayroong ibinulong si Jared kay Yuri na sa tingin raw niya ay mukhang hindi mapagkakatiwalaan ang lalaki na yon. Pinagalitan naman siya ni Yuri huwag daw husgahan ni Jared ang isang tao batay lang sa kanyang hitsura. Sa isip-isip naman ni Yuri habang hindi maalis ang kanyang tingin kay Dale na ang mahalaga raw ay nalaman niya sa lalaki na ito na mayroon siyang matamis na amoy. Natanong din ni Yuri sa kanyang sarili na kung imahinasyon lang raw ba niya itong kanyang nakikita sa paligid ni Dale na para bang binabalutan siya ng kulay rosas. Sa ilang sandali ay nakapasok na sila Yuri sa hotel kung saan sila mananatili, ipinaliwanag pa sa kanila ni Dale na ito raw ang hotel kung saan sila mananatili. Ayon din niya na ang hotel na ito ay pinapatakbo ng imperyo, at mahusay din ang kanilang serbisyo. Binigyan din ni Dale sila Yuri ng kanilang susi sa kwarto, wika pa niya na nakapaghanda na raw siya ng 2 kwarto para sa mga night. At ang susi na kanyang ibinigay sa prinsipe ay isang private room, at maganda din ang tanawin doon. Agad din na binuhat ni Dale ang mga kagamitan ni Yuri papunta sa kwarto, siya na raw ang bahala na magdala ng mga kagamitan ng prinsipe.
Wika pa ni Dale sa ating bida na silang mga kabilang sa Alumni Association ay tuwang-tuwa ng kanilang nalaman na darating dito sa imperyo ang prinsipe, hindi raw ba alam ng prinsipe na masyado na siyang sikat sa buong imperyo. Nang dumating na si Dale sa harapan ng pintuan ng kwarto ni Yuri ay agad niyang inilagay sa harap ang mga kagamitan ni Yuri, ito na raw ang kwarto ng kamahalan, at kung mayroong kinakailangan sa kanya ang kamahalan ay huwag siyang magdadalawang isip na tumawag sa kanya. Nang nakapasok na si Yuri sa kanyang kwarto ay agad niyang binuksan ang pintuan ng banyo, masyado raw talaga siyang pagod, dapat raw muna na maghugas siya at pagkatapos ay magpahinga. Ngunit nang pagtingin ni Yuri sa harap ng banyo ay naging seryoso ang tingin niya dito. Doon ay nabigla si Yuri dahil nakita niya ang makinis na mga hita ng isang babae, kaya halos hindi siya makagalaw. Maging itong magandang babae ng kanyang napansin na mayroon palang tao sa kanyang harapan ay bahagya siyang nagulat. Kaya makikita ang dalawa na sila ay nagkakatitigan na nagtataka at hindi alam kung ano ang dapat na sabihin. Dahil dito ay hindi mapigilan ng babae na sumigaw ng malakas dahil inaakala niya na si Yuri ay isang pervert, habang itong si Yuri ay halos naging bato ang buo niyang katawan dahil hindi niya inaasahan na mayroong babae sa kanyang kwarto. Kaya agad na tinak pa ni Yuri ang kanyang mata na napapatanong kung kanino raw bang kwarto ang kanyang pinasukan, ano raw ba talaga itong nangyari. Doon ay nahihiya na humingi ng paumanhin si Yuri sa babae, dahil binigyan daw siya ng susi nitong kwarto, pero sigurado raw siya na isa lang itong pagkakamali, agad na siyang lalabas upang magpalit ng kwarto. Sa sinabi ni Yuri ay mahinang nagsalita ang babae na tinawag ang pansin ng ating bida. Ayon pa ng babae na kung inaakala raw ba ng mister na ang simpleng paghingi ng patawad ay matatapos na ang lahat. Nang narinig yun ay masyadong nagulat si Yuri na kanyang natanong na kung ano raw ba ang ibig sabihin ng babae na ito. Ano raw ba ang kanyang dapat na gawin upang matapos na itong lahat ng kahihiyan na kanyang sinapit. Sa ilang sandali ay nag-usap na nga si Yuri at ang babae, doon ay tinanong ni Yuri ang babae na kung gusto raw ba ng binibini na managot siya dahil nakita niya ang hubad na katawan ng binibini, sumagot ang babae ng oo, kahit pagkakamali lang raw ang pagpasok ng ating bida sa kwarto ay nakita pa rin niya ang kanyang katawan. Sa umpisa ay balak pa sana niya na humingi ng kabayaran, pero mayroon siyang lugar na gustong puntahan na mahirap puntahan ng isang babae nang siya lang mag-isa. Tanong naman ni Yuri sa babae na kung saang lugar naman ang gusto niyang puntahan. Wika pa ng babae sa ating bida na sigurado raw siya na narinig na ng prinsipe ang pinakamagandang kasino sa buong kontinente. Masaya pa na inihayag ng babae ang lugar na gusto niyang puntahan, iyon ay walang iba kung hindi ang Basriges Casino. Nang nalaman ni Yuri na isang kasino ang gustong puntahan ng babae ay sumagot siya na hindi na din daw ito masama. Kaya agad na tumayo si Yuri na kanyang inalok ang babae na pupunta na silang dalawa doon sa kasino. Sa ilang sandali ay nakarating na sila Yuri sa kasino, makikita ang babae na masaya siya na tumingin sa buong paligid, maririnig din ang boses ng tao na kanilang binabati ang ating bida at ang babae sa kanilang pagdating sa kasino. Makikita ang lawak ng kasino, naaakalahin na ang bawat tao na pumunta dito ay dumalo sa isang party, pero ang sadya lang ng bawat tao dito ay magsugal at nagbabaka sakali na manalo sa scatter.